Hello mga kapatid. Nako, salamat sa Panginoon sa opportunity ko. Nakita tayo ulit sa mga oras na ito. Gusto ko kayo, sana ho nasa mga kalagayan. Antayin natin si kapatid na Apple na maka-join sa atin maya konti. Hopefully, okay lang ho kayo ha. Hindi ho masakit ang batok nyo. Okay lang po kayo. Yung gising natin ay maayos. Kapag pahinga tayo, maski pa paano. Diba? I understand, di ho lahat ng Pilipino na Katoliko sakto patulog Medyo na ho tayo. Medyo hindi na katulad ng dati yung ating pagpapahinga. Magkagayon man, salamat lang din kasi nga nagigising pa tayo. Naman ho maganda ron na tayo ay nagigising. Opo. Importante po yun na magigising po tayo. Yeah. Alas 5:51, antayin natin si Apple. Para sa ating panandalangin. Alright. Medyo matagal din natin hindi nakasama si Apple dahil sa pabago-bago nating oras. Pero excited ako lagi pag nandiyan si Apple kasi nga siyempre iba kapag ka nandiyan si kapatid na mapangunahan tayo sa pananalangin. Niniwala si Brad Calix, importante yung dasal Pagka hindi naunahan dasal, may problema tayo. Importante yan. Hindi dapat mawala yan sa iba't ibang klaseng apostolate, ministry. Importante, nagpapatuloy ang dasal, lagi nauuna hanggang sa dulo. Yan. Sa una sa dulo, yung dasal, importante. Kaya huwag natin kakaligtaan yan. Importanteng natin yan, tool, weapon, ang prayers. Peter Plahedro, Pladhero, maraming salamat bro for joining. God bless sa buong pamilya. Okay. Yan na natin si Apple ha. Bring natin si Apple sa okay. Yun. Hello, Apple. Magandang umaga, Kabrad. At sa lahat, good morning po. Alright, alas 5:53. Start tayo, Paul, ha? Okay. Kumusta, kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple, syempre. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin itong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng Simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin, at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, kahit halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Martes sa buwan ng Marso 2025. Opo. At sa oras na ito ay pangunahan tayo ni Sister Apple sa panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day kung meron. Apple, good morning. Good morning mga Kabrad at sa lahat po ng nanonood ngayong umaga. Let us begin and let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. For the saint of the day, today is Tuesday, the 25th of March, and the Church celebrates the solemnity of the Annunciation of our Lord. The mystery that the Holy Church celebrates today is the announcement of the Archangel Gabriel to Mary, that she had been chosen by the Lord among all women to be the Mother of God and the incarnation of the Word in her most pure womb. In ancient times, today's feast was also designated of conception of Christ, Annunciation of the Lord. This shows that it was celebrated more as a feast of the Lord than of the Madonna. Only with the passing of time did it gradually take on a marked Marian character. Today, it is considered almost exclusively as a feast of the Blessed Virgin. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of the Holy Father and for all of your intentions as well. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Blessed Mother Mary, pray for us. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kapatid, baka meron kang gustong may anunsyo kayo mula sa inyong parokya at ilang mga kapatiran na pwede mong ma-shoutout today. Just go ahead, Apple. Yes, good morning sa lahat. Sa aming Kura Paroko, kay Father Farley Ray Santillan, magandang umaga po, Father. Mhm. Sa lahat po ng mga church workers and volunteers ng Immaculate Conception Parish dito sa Mansilingan, Bakyas Mansilingan, Bacolod City. Sa lahat po ng CFD members of the Diocese of Bacolod, magandang umaga po sa inyo sa ating Granada Unit, Our Lady of Lourdes, sa St. Therese Pasay chapter dyan sa may Barangay 35. Good morning din po at sa ating Our Lady of Lourdes dyan sa Talok, Bago City. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At sa ating mga nagwagwapuhan at masisipag na mga officers ng CFD Diocese of Bacolod. Good morning po sa lahat ng prayer warriors natin sa Latin Rosary Missionaries at sa ating mga kapatid na nanonood din pala dyan sa Luzon, no, sa Exorcism Cross group, Facebook group.
Ayan, sila Brother Servi and Brother Rene. Yan, good morning po sa inyo. Salamat sa panonood. At nawa po ay palagi tayong patnubayan na pakaingatan ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo mamaya alas 9 ng umaga dito sa San Sebastian Cathedral. Gaganapin po ang Episcopal Coronation ng ating mahal na Birhen ng Barangay. Ayan. So, nawa po ay magkita-kita tayo doon mamaya. Good morning po sa lahat and God bless us all. Thank you, brother. I always pray for you. Good morning. Salamat, Apple. God bless sa buong pamilya, sa iyong mister, at kay Ninong sa kay Ninang. God bless, Apple. Salamat. Yes. Alright, nakasama natin si kapatid na Apple. Siya po ay regular natin nakasama Monday to Friday. Napakahalaga yung pananalangin ho talaga. Apple, maraming salamat, kapatid. Adolfo Gabarto Villacura, maraming salamat mula sa Mandawi City, Cebu. God bless sa Villacura family. Kay Bro Herald Padoloso, ang unit president ng CFD dyan sa Granada. Sa buong pamilya, bro, maraming salamat. Bobby Taruk, Louie, maraming salamat. God bless sa iyong ministry. Sa mga kanawa ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Alright. Sige, diretso tayo sa ating gospel for today. But before that, syempre gusto ko rin batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace, yung aking bayaw na si Ate Olive. Magandang umaga. Ganun din yung aking mother, si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Kainta, lahat ng mga kapatid ko dyan. Magandang umaga sa inyo, yung mga nasa Pangasinan. Si Julie sa si Buboy. Magandang umaga kay Ate Lydia, kay Rondron dyan sa Estados Unidos. At syempre sa ating Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod, sa lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod, especially yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, Father Ando Bless, ganun din kay Father Egay. Okay. Diretso tayo, Luke chapter 1, verse 26 to 38. Binanggit ito ni Apple, Etong March 25 ay the Annunciation o yung dakilang pag-anunsyo ng balita kay Virgin Mary patungkol sa kanyang pagdadalang tao. Basahin ko sa Tagalog, talatang 26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa Nayo ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung anong ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag ka matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan." Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari gayong dalaga po ako? O dalaga pa ako?" Sumagot ang anghel, "Sasayo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo." At iniwan siya ng anghel. Mga kapatid, mahalaga itong March 25, the Annunciation.
Ito yung pagsasabi ng anghel na si Gabriel kay Maria na good news, imagine mo dalaga, tas magbubuntis, sino hong may gawa nun? Ang banal na espiritu. Wala hong personal contact na physical, si Jose sa si Maria. Nung panahon na yun, actually kasal na sila eh. Oo. Kasi ibang kultura sa Hudyo. Sa atin kasi pag engagement, hindi pa kasal eh. Pero sa Hudyo, pagka ganon na betrothed sa ibang salita, mag-asawa na po yun. Iba lang yung sistema sa kultura ng mga Hudyo kumpara sa atin sa Pilipinas. May proseso sa Pilipinas, di ba? Nandigaw ka ng depende sa ilang buwan o taon, tapos sinagot ka, naging magnobyo-nobya kayo, di ba? Tapos, iba naman yung engagement. Yun kasi ay preparasyon sa kasal. Pagkatapos, kaya nga dalawa sing-sing, di ba? Yung ibang mga may engagement ring, saka iba yung wedding ring. Actually, pangatlo, merong pangatlong ring yung suffering. Di ba? Sa atin ang mga married, di ba? Part of the game ng suffering Pero, mahalaga ho yun. Itong March 25, 6 na buwan na buntis si Elizabeth, no? Ang sabi ni Lucas na siyang sumulat po na to. Kaya ho, kung bibilangin mo ng siyam, March 25, ito yung parang sabihin natin, araw na naglihi o nagbuntis, bilang ka ng siyam na buwan, kaya ho meron tayong December 25. Kapanganakan na ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So mahalaga yan, March 25 sa mga Katoliko na katulad po natin. Mga kapatid, banggitin natin dito ang ilang mga bagay. May anghel. May sinasabi sa Bible na anghel. Totoo ho yan. Tanungin nyo ako, may nakita na ba akong anghel? Wala pa ho. Pero yung mga tao nung unang panahon, may nakita sila. Nagpakita sa kanila ang anghel. Ano pang makikita natin dito? Nazareth. Isang birhen. Yung salitang betrothed sa wikang Banyaga. Si Joseph. House of David. Si Mary. Mga karakter sa Biblia, mga kapatid, na lubhang napakalaga sa atin bilang mga Katoliko. We believe na si Mary ay nanatili po siyang birhen. Right? Nanatili po siyang birhen. Sabihin natin, paano nangyari yun? Nanganak nga siya. Di ba wala nga imposible sa Diyos? Nanatiling birhen si Maria before and after nung kanyang pagsilang kay Jesus at hanggang sa nung siya'y mamatay. Nanatili po siyang birhen. Importante sa atin yung role ni Virgin Mary sa kaligtasan. Hindi tayo basta-basta lumalapit sa Diyos, bagamat pwede naman. Pero sa larangan ng pananalangin, sa ating mga pangailangan, we see to it na dumadaan tayo sa nanay. Di ba? Sa babad dumirekto sa anak, dumirekta? Hindi naman ho. Pero mas mainam na dumadaan tayo sa nanay. Respeto po yun Ako. Gusto nating dinawin na we do not worship Mary, but we venerate her. Nire-respeto ho natin si Maria sa kanyang role sa kaligtasan, sa kanyang pananalangin, sa kanyang pag-iingat sa buong Iglesia Katolika, kasama ang kanyang anak. Yun ang sinasamba natin si Jesus. Hindi po yung nanay, mga kapatid. Sinabi rito, Hail full of grace, the Lord is with you. Kaya ho kakaiba si Virgin Mary sa lahat ng mga kababaihan sa kanyang panahon. Of all the women, si Maria yung natatanging babae na pinili ng God the Father na ikang bigyan ng kakaibang misyon na dalhin ang Diyos, dalhin si Jesus sa kanyang sinapupunan. Naaalagaan niya
makikita niya, isisilang niya, makikita niyang lumalaki, magiging teenager, masusubaybayan niya ministeryo ng Panginoon Diyos sa kanyang pangangaral, pagtuturo. Nakita niya lahat yun eh. At yung masakit sa kanya na makita, yung kamatayan ng kanyang anak. Si Mama Mary ay nasa langit. Mga kapatid, importante ito sa atin na maintindihan natin. Grabe yung favor ng God kay Virgin Mary. Inassured siya ni Gabriel, huwag ka matakot. You will conceive in your womb and bear a son. Sino nagsabi? Si Gabriel. Sinabi na sa kanya yung mga detalye. Baga nakikinig na lang sa detalye si Maria nung panahon na yon. Sabi ng angel, you will conceive in your womb and bear a son and you shall name him Jesus, meaning Savior. Ano pa sabi ng angel? He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David, his father. Medyo mabibigat itong binibitawan, itong annunciation ni Gabriel kay Maria na probably ang kanyang edad ay 13 anyos. And he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. Yes, namatay si Jesus, pero hindi ho natapos yung eksena sa kanyang kamatayan sa krus. After 3 days, he rose again from the dead. At siya ngayon ay kasama ng God the Father sa langit, nag-i-enjoy at the same time, he is preparing sa kanyang pagparito sa lupa. Mahalaga po ito mga kapatid na maintindihan natin na ang papel ni Mama Mary sa kabuuan doon sa plan of redemption. Lagi siyang kasama. Hindi pwedeng isang tabi ang role ni Mama Mary, ni Virgin Mary, sa kaligtasan, sa redemptive work, sa area ng pananalangin, at doon sa kanyang, siya nga yung ina ng simbahan eh, di ba? Sabi ni Mary, how can this be? Since I have no relations with a man. Sabi niya kalma. Ang banal na espiritu ay isa sa iyo. And the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy, the Son of God. Sabi niya, binagin niya rin yung kanyang si Elizabeth, na kanyang relative. Buntis nga ngayon yun 6 na buwan sabi ni Gabriel. For nothing will be impossible for God. Ito maganda kay Mary. Nung narinig niya lahat ng information na binato sa kanya ni Angel Gabriel, meron ba siyang doubt? Nag-alinlangan ba siya? Sabi niya ba, pambira naman. Ayoko niya. Hindi ako ready for that. May ganun ba? Umayaw ba siya? Hindi ho eh. Nasabi rito na Luke, nasabi ni Mary, behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Sa Tagalog ang pagkakasali ng handmaid, alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi nyo at iniwan siya ng anghel. Maganda ho ito, itong huling bahagi na ito na binanggit ni Virgin Mary, I am the handmaid of the Lord. Alipin ako ng Panginoon. Mga kapatid, anong pwede natin makuhang lesson dito?
Hindi lahat ng tao, lalaki, babae, merong equal opportunities. Lalo na sa ganito. Yung dalhin mo ang isang sanggol sa sinapupunan. Maraming Mary na pangalan worldwide. Pero itong si Virgin Mary, kakaiba ito. Natatangi sa lahat ng kababaihan. Mga kapatid, kung si Virgin Mary ay nagkaroon ng opportunity na ipagbuntis, isilang ang tagapagligtas. Mga kapatid, tayo rin naman sa isang banda meron tayong equal opportunity to know the Lord Jesus Christ. Lalo na kapag siyempre sa ating Katoliko, na ituturo na ho yan ang maaga pa di ba? Sa mga paaralan patungkol siya. Yung makilala mo yung tagapagligtas at si Virgin Mary, inseparable yan Hindi ka pwedeng tawaging legit na Katoliko na hindi natin alam ang aral patungkol sa mag-ina. Inseparable ang issue kay Virgin Mary sa kay Jesus Christ. It always go together. Parehas na importante. Pero sa larangan ng pagsamba at sa kaligtasan, mas na-highlights yung role ni Jesus Christ. Mahalaga din naman si Mama Mary, mga kapatid. Kung binigyan tayo ng opportunity to know Jesus and His mother, i-cherish natin yon. Kasi yung knowing na part sa atin bilang Katoliko, mahalaga po yun. It speaks of relationship. Alam mo, sa relasyon, importante, kilala mo yung tao. At siyempre, kung relationship yan, meron kang panahon, meron kang dedikasyon, may commitment, di ba? Kasi relasyon Hindi pwedeng maging maayos ang relasyon kung wala tayong effort na gagawin. Both parties, lalaki o babae, sa context na ating spiritual growth, meron tayong dapat effort, meron tayong discipline, meron tayong part. We have to participate. Yun po yung keyword. We have to participate in this kind of relationship. Gusto mong mag-grow, makilala si Jesus? Kailangan meron kang effort. May gagawin ka. Meron kang disiplina. Magsiset aside ka ng time. May sacrifices at times, mga kapatid. Kasi nga, relationship. Sabi rito kay Virgin Mary, favored one. Lahat ba ng Katoliko favored sa isang banda? Yes. Pero kakaiba yung kay Virgin Mary. Meron siyang kakaibang papel na ginampanan na dalhin ng Panginoong Yesukristo. Maobserbahan niya ang pagsilang ng kanyang anak hanggang siya'y lumalaki, naging teenager doon sa lugar ng Nazareth sa kanyang paglilingkod ng 3 taon at yung kanyang pinakamasakit na karanasan bilang nanay ay makita niyang naghihirap ang kanyang anak at nung kamatayan ni Jesus Christ. Pero hindi doon natapos ang lahat. Matapos ng kamatayan ni Jesus ay nabuhay na magmuli. At yung kanilang relasyon ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Relasyon ng mag-ina. Mga kapatid, gusto ko i-highlights dito yung attitude ni Virgin Mary. Na meron siyang humility. Walang reklamo. Behold, I am the handmaid of the Lord. Alipin ako ng Panginoon.
Mga kapatid, lalo na sa ating mga may apostolate, sana ganun yung attitude natin. Tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos. Meron tayong humility. Walang ere, walang yabang sa ulo. Pribilehiyo lang kasi maglingkod eh. Hindi po yan karapatan. Pribilehiyo ang maglingkod. Kaya ho, tandaan natin katulad ni Virgin Mary, yung kanyang attitude ng kanyang heart, maganda eh. I am the handmaid of the Lord. Alipin ako ng Panginoon. Now when we say alipin, handmaid, yung kalooban ng Diyos yung priority natin. Of course, nagpaplano tayo sa araw-araw, may mga decisions tayong ginagawa. Pero lahat yon naka-inline doon sa overall plan ng Diyos sa ating buhay, pamilya, career, etc. Very challenging ito, itong mindset na sasabihin mo, alipin ako. Medyo mahirap yan sa mga aral na tao. Medyo mahirap yan sa mga sa taong may pera. Malaki yung investment. Medyo challenging yan sa mga Katolikong ganyan. Pero pwedeng mangyari. Pwede ang isang mayaman na Katoliko, may impluensya, marunong, matutunan niya itong pagpapakumbaba. Katulad ni Virgin Mary. Ang sabi niya sa anghel, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Ganda ho no, na attitude. Nawa ho itong ating pagjo-journey, itong lahat tayo pilgrimage, nasa isang pilgrimage tayo. Pilgrims tayo, mga manlalakbay tayo sa mundo na ito. Etong 2025, di ba, Pilgrims of Hope. Mga naglalakbay tayo, pero meron tayong pag-asa. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa hinaharap sa future. Sana ho ay patuloy nating sariwain sa ating isipan at puso na mahalaga po ito. Yung mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, pamilya, career at paglilingkod. I'd like to challenge you, fellow Catholics. Etong March 25 ay actually importante ito sa atin. Pero importante rin mga kapatid na hanggat may opportunity tayo, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kasama yung ating buong pamilya. Bakit ito lagi nating ine-emphasize yan? Kasi ang Katoliko, pamilya. Ang Katoliko, all-embracing. Wala tayong pinupuwerta. Hindi natin sila sabi, kayo, less fortunate kayo, hindi kayo pwede rito. Anong kulay ng balat nyo? Hindi kayo pwede sa simbahan na to. Hindi, wala tayong gano'n. Anong educational attainment nyo? Gano'n? Hindi kayo pwede, hindi, all-embracing tayo. Napakalaki na yung growth na tinatamasa natin in terms of numbers. Billion ho tayo worldwide. Kaya lang siyempre, sabi nga natin, hindi nakabatay sa numero. May nagsabi nga ho, madaling maging Katoliko pero yung maging tunay na Katoliko, napakahirap. Meron kasi tayong obligasyon, meron tayong responsibilities, kaakibat ng pagiging anak ng Diyos. And we have to fulfill those obligations. Plural. Obligations. Kaya nga ako, personally, yung reflection ko, hindi pala
madaling maging Katoliko. Inaaral ko ho eh. Hindi sapat yung 4 na taon na pag-aaral eh. Nag-i-struggle ho ako eh. Sa pagro-rosaryo lang ho eh. Nasanay akong direkta yung dasal ko sa God the Father eh. Sumasablay pa ho ako eh. More to learn and more to unlearn. Hindi ganun kadali sa isang protestante na maka-adapt ng ganung kabilis. Ang laki ng porsyento ng bagahe pa kay Brad Calix na unti-unti nating ina-unload. Hindi ganun kadali. Marami ka nang natutunan mula sa different theological schools, iba't ibang kultura, and here comes the Catholic Church na napakasagana. Daming ritual. Daming mga teachings na pwede mong ma-enjoy, pero sa akin part, dahan-dahan po eh, na ini-embrace. Dahan-dahan yung paglalapat sa buhay. Kasi gusto ko, pag in-apply ko ang isang practice ng Katoliko, kumbinsido ako na totoo yan. Kumbinsido ako na tama yan. Hindi dahil ginagawa ng karamihan, gagawin ni Brad Calix. Hindi ho. Inaaral ko ho eh. Dapat makumbinsi ako, personal. Tama ito. Pag kumbinsido ka, madaling gawin. Pero kung ginagawa mong isang bagay, hindi mo nga alam ba't mo ginagawa yon, problema po yon. Bigyan niyo po ako ng space to grow. Okay? Hindi ito madali para kay Brad Calix na isang pastor. Struggle ako. Honestly, nag-i-struggle ako araw-araw. Kung paano ito dahan-dahan na magiging bahagi ng sistema ko, mga kapatid. Give me time to grow. Nakasama ko kayo. Huwag kayong magmamadali. Ilang buwan pa lang eh. Samahan po ninyo kami, mga kapatid. Alright, time check, alas 6:27 ng umaga. See you mamayang gabi. Wala tayo eksaktong oras. It might happen alas 8 ng gabi or alas 9. Depende po. Pero basta nakita mo ko sa screen, meron tayong event mamayang gabi. Alright. Ate Montejo, salamat sa pag-share ng ating video. Gina Matuod 5. Magandang umaga po. Ate Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, God bless sa inyong work at sa inyong mga kapatid at sa inyong ministeryo. Ate Leti Auza, good morning po, God bless. Kay Bro Christian Paul Gaylan, ang aming presidente ng CFD, Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Bro, maraming salamat. God bless sa buong pamilya. Jimmy Oren, maraming salamat po for joining. Junior Coronel, maraming salamat. Raydan Garcia. Joseph Anyabieza. Sabi ni Joseph, ang Katoliko ay mayroong panalangin direct to God. Meron ding panalangin sa mga santos at kay Mama Mary. Okay. Sonet Senas, magandang umaga po. God bless. Jessa Moridas, good morning. Ate Corazon Gagi, maraming salamat po. God bless sa buong pamilya. Ate Salvacion Labanancia, at sa ating mga fellow katikista, God bless po. Bobby Taruk, Louie, maraming salamat. Bro Herald Doloso, maraming salamat po. God bless sa buong pamilya. Adolfo Gabato Villacura, sa Mandawi City, Cebu. Pipito, sino to? Si Peter Pladhero, diyan sa Kabangkalan.
Apple, magandang umaga uli. Ayun, okay. Sabi ni Apple kanina, alas 9, dyan sa San Sebastian, sa Katedral. Hopefully, may opportunity makapasyal. May lakad si Brad Calix. Follow up sa division office. Lord willing, tayo dyan, makapasyal tayo. At makita natin, maobserbahan natin kung what's going on. Okay. Maganda po yan na opportunity. Mga kapatid, ipag-pray po natin. Kailangan natin ng marami pang subscribers sa YouTube channel ni Brad Calix sa YouTube, ang State of Grace TV. Baka ho pwedeng matulungan nyo ako. Ma-spread out po natin sa mga kaibigan natin ang patungkol po sa YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo. Suportahan po natin yung ating mga programs ng CFD sa DYAF pag Sabado at Linggo. Si Bro Kailan Christian Paul ay meron po silang meron silang regular broadcast pag Saturday at ganoon din pagka Sunday. Suportahan din po ninyo ang CFD sa Bacolod kasi may mga merchandise po tayo na pwede ho kayo mapagpilian. Punta lang po kayo doon sa Facebook page ng Catholic Faith Defenders. Opo. Happy birthday po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito ng Martes, 25 sa buwan ng Marso. Happy birthday po. At sa lahat ng mga couples na probably nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, a blessed wedding anniversary po sa inyo, mga kapatid. Mamayang gabi, kita-kits po tayo. Celibacy Part 2, yung ating dinidiscuss sa usapang Katolisismo. Pag-pray po natin na maging maayos po yung ating usapan mamayang gabi. Part 2 na po tayo ng celibacy. Kagabi, pinag-usapan natin Part 1. Didefine natin ano ba yung celibacy na yan. At yung talata na ginagamit madalas ng mga protestante, ang 1 Timothy chapter 4, 1-3, regarding dun sa celibacy. At nasagot din natin kagabi na hindi po turo ng demonyo yung celibacy. Opo. Kasi yun yung paratang sa atin ng mga protestante na ang Katoliko daw ay nagtuturo ng turong demonyo. Yun nga po celibacy. Nilinaw natin kagabi, hindi ho totoo yan. Mga akusasyon ho yan na walang batayan. Kaya medyo mag-iingat tayo sa mga sulpot na simbahan sa Pilipinas, yung mga nagpapanggap na totoong simbahan na hindi naman ho talaga. Isa lang ho yung church na itinatag ng Panginoon at yan po yung Catholic Church. Alright, alas 6:33 na umaga sa aking orasan. Lord willing ay makikita ulit tayo mamayang gabi. Pag-pray nyo si Mrs. Meron namang slight na improvement kay Mrs. From time to time ay may nag-oxygen siya. Merong close monitoring. Even sa kanyang pagkain, hindi siya pwede ng solid food. Kasi pinapangambahan ng oncologist na tumitingin sa kanya, baka pag kumain siya ng solid food, babara doon sa pag bumara ho yun sa kanyang sistema, malaking tsansang ooperahan na naman po siya. At yun po iniiwasan. Kaya ho, ipagdasal natin yung sitwasyon ni Mrs., yung kanyang pain, almost every day, hindi pa rin siya ganun nakakatulog ng normal. So kulang siya sa tulog, patuloy na lumalaki yung kanyang tiyan. Pag-pray natin, this month ho ay makapa-schedule na ho kami sa Corazon Locsin, sa Regional Hospital. Lahat po kasi ng transactions ay online para ho mapasimula na yung possible chemotherapy sa aking may bahay. Patuloy niyo yung pagdasal, mga kapatid. Hindi ho ito
Hindi po to ganong kadaling laban para po kay Mrs. at para po sa amin. Plus the fact po na siya po ay naka-on leave without pay. So wala na po siyang susweldohin bilang guro sa kanyang sitwasyon. Pinapasa Diyos lang ho namin ang lahat ng mga bagay na yan. Malaking encouragement kasi nandyan ho kayo para manalangin ho, para kami samahan sa aming journey. And we would like to thank you. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming natutunan sa umagang ito. Mahalaga to yung annunciation, ang pagbalita ng anghel kay Virgin Mary sa mabuting balita. Kasaysayan na po ito. Tapos na ho ito, nangyari na ho ito. At meron lang kaming commemoration. Sa araw na ito, mahalaga na may mga gagawin sa iba't ibang parokya, lalo na sa diocese ng Bacolod, sa San Sebastian mamayang alas 9. Sana po, yung may mga time ay makapasyal po para ho sariwain itong solemnity ng Annunciation. We would like to thank you sa pribilehiyo na binigay nyo kay Virgin Mary. What a privilege para sa kanya. At yung kanyang attitude na sinabi niya na, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Sana ganoon din yung attitude namin sa mga privileges ng paglilingkod na binibigay niyo po sa amin. We'd like to pray for Pope Francis sa kanyang patuloy na recovery sa kanyang pangkalusugan. Pray din po kami sa kanyang mga activities sa maghapong ito. Ma-enjoy niya ang buhay at its best. Pray kami sa lahat ng mga bishops worldwide, especially sa Pilipinas. Tulungan niyo kami, yung mga kaparian, na maging masipag sa kanilang pagpapastor sa mga parokya na kung saan sila nakadistino. Lord, very alarming yung mga videos na nakikita namin sa lugar ng Syria na sinasaktan at pinapatay yung ilang individual. Nakakabahala po yung sitwasyon na nangyayari na persecution sa ibang bansa. Kami nagdadasal doon sa mga bansang yon na ayon sa balita ay mga extremist, mga walang takot sa Diyos. At ang kanilang pinupuntirya ay yung mga individual na may takot sa Diyos. Pinagdadasal po namin ang inyong proteksyon. Minsan hindi namin maintindihan yon, bakit inaalaw nyo ang mga bagay na yon na mangyari. Hindi rin namin pwede pagpasalamat yon sa isang banda kasi nga violation yun ng human rights ng mga tao. Na isa sa mga aral na simbahang Katolika, hindi kami natutuwa doon sa anumang klaseng pagpatay. Kami yung nagdadasal na sa Pilipinas, maging sensitive kami sa nangyayari sa ibang bansa. Na dahil sa pananampalataya ay nagsasuffer po sila. Hindi lamang basta suffering, kundi ultimo buhay ang kapalit. At nakalulungkot po yun para sa naiiwang pamilya. We'd like to pray, Father, na sa Pilipinas ay maging seryoso kaming patuloy. Seryoso naglilingkod sa Panginoon Diyos na merong pasanin sa evangelization. Pagpalain nyo iba't ibang apostolates, especially yung mga nananalangin. Pinagdadasal din ho namin ang mga CFD sa pagtatanggol ng pananampalataya kung kinakailangan. At kami nagdadasal ho na maging faithful kami sa ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. At sa maghapong ito ay taglay nawa namin ang kalakasan ng Panginoon Diyos at encouragement. Yung mga may sakit po, yung mga nagdadialysis, may mga cancer, may mga inooperahan probably sa oras na ito sa iba't ibang ospital, makaligtas nawa sila. We just pray for quick recovery para sa kanila. Kahabagan niyo po kami sa aming sitwasyong pag-espiritual. Mas mahalaga yung makilala ka namin at maglingkod kami ng buo ang buong pamilya.
Sumikapan naming balansehin ang paggawa ng mabuti at ang kabanalan. Maraming salamat sa broadcast na ito. Sana ho ito'y magpatuloy. At sana ho marami itong matats na buhay ng mga Katoliko na magbalik loob sa Diyos. Maging mas maalab sa pagdilingkod. Makatulong na ito sa wider scope sa buong Catholic community nationwide and beyond. Papalain nyo rin po yung mga OFWs namin kasama sa kanilang trabaho. Just pray for good health, magandang relasyon sa kanilang mga amo, at yung kanilang pamilya sa Pilipinas ay patuloy nyo pong iingatan. Minsan pa, Ama, salamat sa inyong salita. Pagpapalain nyo rin po yung mga nagbo-broadcast ng mga Katoliko sa iba't ibang platform. Nawa po si Kristo maging sentro ng aming ginagawa. Maraming salamat, Mama Mary, for praying for and with us. Maraming salamat po sa challenge na ginawa nyo long time ago. Salamat po sa inyong ministry. Salamat sa inyong pananalangin. At sa inyong responsibilidad na tumayo bilang aming ina ng simbahan. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. At God bless po. Samahan tayo ng Panginoon Diyos sa buong maghapon ito. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip Atala ng Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.